Isa pong kotse ang pinasabog sa tapat na isang apartment sa Bago Bantay, Quezon City. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang isa pang sasakyan at nabasag ang salamin ng katabing bahay. Para sa detalye, may live report si Von Aquino. Von? Maris, isang malaking pagsabog ang gumising at yumanig dito sa mga residente ng Bago Bantay, Nagkaroon Quezon kami City ng matinding pagtatalo noon. Tapos nagpunta po ako ng presinto isang kotse sa Masambong. nakaparada sa tapat ng isang talyer dito sa Ilocos Sur Street. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang isa pang nakaparadang sasakyan. Isang tindahan at ilan ding kalapit-bahay ang nabasagan ng mga salamin. Ayon sa may-ari ng apartment, posible na isa sa mga tenant nila ang may kagagawa nito. May nakabinbin daw kasi silang kaso laban dito at ayaw nitong umalis sa kanilang paupahang apartment. Nagbanta raw ito na may mangyayaring masama. Ang katapat na bahay na nadamay sa pagsabog, nasira raw ang kisame at ilang appliances sa loob nito. Isang testigo ang nagsabing may nakita raw silang umaaligid na lalaki sa apartment bandang 2:00 ng madaling araw. Kasunod nito ay ang malakas na pagsabog. Wala namang nasaktan o nasawi sa pangyayari. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo noon. Tapos nagpunta po ako ng presinto sa Masambong. Nanghingi po ako ng assistance doon ng mga pulis. Tapos kasi pinagbantaan niya po ako, sabi niya may mangyayari daw po sa amin. Tapos may kasama po siyang 4 hanggang 5 lalaki. Bigla na lang may pumutok na malakas na ala kang makikita riyan na hindi puro usok. O yun lang ang napansin namin. Tapos yung kami nga lahat appliances, tapos yung mga bintana namin basag. Nakita ho namin yung paahon yung lalaki. Paahon po, galing pa sa baba yun eh. Bilang nawala. Kaya din namin pinansin. Dahil kala ko baka sumakay na lang ng tricycle. After nun, siguro mga 5 minutes, saka naman sumulpot yung lalaki ulit. Saka naman nakanilig na kami ng sabog. Dapat hahabulin ko pa yon dahil nga lang, inusisan ko kami ng civilian na pulis. Marisa, ngayon ay nakatutok pa rin sa pag-iimbestiga ang mga tauhan ng bomb squad at EOD dito sa crime scene. At ito ay upang malaman kung anong uri ng pampasabog ang ginamit ng suspect. Sa ngayon nga ay nag-a-assess pa rin ang matataas na opisyal ng QCPD at kanilang tinitignan kung ano ang nangyari dito nga sa naganap na pagsabog. Maris? Maraming salamat, Von Aquino.